sa tabing ilog na bahagi ng isang dam sa Brooks Point, Palawan. Nang mula sa kabundukan, may biglang nagbagsakan. Mga naglalakihang bato. Ang ilan sa mga natamaan sa tubig ang bagsak. Habang ang ilang napuruhan, iika-ikang umahon sa tubig. Kamagalaw, kamagalaw. Aray! 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 Iga! Papa, okay ka lang? Tawagan nyo, bilis! Tawagan nyo! May dumating kayang saklolo bago mahuli ang lahat. Masaya sana ang summer outing ng mga bata sa Brooks Point sa Palawan nung bigla na lang silang bagsakan ng mga naglalakihang bato. Ang insidente nangyari sa Tamlang Dam. Dahil bakasyon, nag-aya raw ang anak ni Marilan na si Mariela na mag-outing. Matagal na po yan nangungulit sa amin na maligo nga daw po ng dam. Pinagbigyan ko siya, banding na lang din po ng pamilya. Tanghali nitong Martes, itinuloy na ang kanilang plano. Yung mga pinsan ng mister ko, sumama na rin po. Pero bandang 1:00 ng hapon, bumuhos ang ulan. Bandang 2:00 na, wala na pong ulan. Madulas po tas mabato. Naghanap po kami ng place po na kung saan po kami tatambay. Ang mister ni Marilan na si Abrael sa itaas na bahagi ng dam na piling pumuesto. Doon magandang view, saka maganda yung tubig niya, saka malinis. Minsan lang po yung mangyari. Siyempre, i-enjoy ko rin po. Dito na raw sila isa-isang lumusong sa tubig. Aray, kalaking katawan! Kalaking katawan na! Hindi kaya malamig. Hanggang sina Abrael nagkumpulan sa batuhan sa gilid ng bundok para mag-picture at mag-video. Pisukan mo kami! Pisukan! Nung nakita ko yung area yun sa kabilang side ng ilog, hindi naman siya matarik. Kung sakali man nababaha, madali tayo makaakyat sa pangpang. Pero hindi pala baha ang raragasa sa kanilang kasiyahan, kundi Habang nagbibideo po ako, yumuyog-yog po yung doon po sa taas. Bigla na lang nahulog yung bato. Sabi ko, ang bato! Pagbagsak po ng bato, parang sumabog. ang naglaglagang mga bato. Tinatayang nasa 6 to 12 inches ang haba at lapad. Hindi ko po malaman kung anong gagawin ko. Binatawan ko na po yung cellphone ko para i-rescue po sila. Si Marilan, agad na hinanap ang kanyang bunsong si Makaira. Siya talaga yung liligtas ko dahil siya po yung pinakamaliit sa kanila. Sunod niyang inalalayan ang kanyang mister. Kamagalaw, kamagalaw. Habang ang pamangkin niya namang si Teji napalupasay sa sakit. Iga. Okay ka lang? Ulat lang. Nung nakaahon na ang lahat, si Marilan agad na humingi ng saklolo. Tawagan niyo, bilis! Sino ba tawagan natin? Mabuti na lang at makalipas lang ng 15 minutos, nakarating ang mga rumesponding otoridad. Ang mga biktima isinugod sa ospital. 4 sa kanila sugatan. Papa, okay ka lang? Si Abrael may tama sa balikat at balakang. Ang pinsan ni Abrael na si Christina nagtamo ng galos sa alak-alakan, habang ang pamangkin naman niyang si Mary Ann nahilo ng hina at nagsuka matapos mauntog. Masakit pa rin dito kasi nahihilo pa. Pero ang pinakanapuruhan sa 4, ang 12 anyos na anak ng mag-asawa na si Jorik dahil sa mga tinamo nitong sugat sa hita. Lahat ng mga injuries nila was mostly superficial. Ang talaga malalim la yung kay Abrael, yung lacerated wounds. I just prescribe antibiotics at saka pain relievers at saka daily dressing of the wounds. Magpahanggang ngayon, sariwa pa rin kina Mariela ang pinagdaanang sakuna. Nag-aano lang po kami sa bato po. Maga-picture-picture po sana. Hindi ko po namalay na mahulog po. Nagsigaw po si mama bago ko po na tsaka nagtalon na rin po ako. Si Abrael, kahit daw sugatan, pinilit na iahon ang kanyang mga anak. Binaba ko yung anak ko, ginkubiran ko yung ulo ko, tapos yung anak ko na bunso, yun na lang ilagay sa harapan ko. Papa, okay ka lang? Akala ko po wala ko sugat, kaya sabihan ko si Papa kung okay lang. Pagtingin ko po sa may pa ako, nasugatan na po pala ako. Nagpapasalamat po sa Diyos, binigyan pa ako ng pangalawang buhay.
Sinisisi ko po yung sarili ko po. Kasi po kung hindi po dahil sa akin, hindi po mangyayari yun. Kung hindi ko po sila pinilit, sir, hindi po sana mangyayari yun. Pinapagbigyan ko lang po kasi yung anak ko, wala naman kaming intensyon na masama. Gusto ko lang sila mapasaya sana sila. Nagsisipo talaga ako kasi sana doon na lang sa baba banda. Kung kaya ko lang talagang pigilan yung bato, pipigilan ko, kaya lang wala po talaga ako pong magawa. Kalalaki ng bato na tumama sa amin. Hindi ko talaga sukat ang kalain na mabuhay pa kami. Salamat ko sa Panginoon. Wala akong nadali sa amin. Yung landscape po kasi ng atin pong area dito po sa Tamlang Dam ay ilog po siya na sa pagitan po ng dalawang matarik po na bundok. Ang composition po ng lupa, karamihan po mga bato at mga lupa po na medyo loose po siya. Sa pagsisiyasat po namin ay bago po nangyari po yung insidente ay nagkaroon po ng pagulan. May posibilidad po na nakadagdag doon sa paglambot po ng lupa at yun nga po nagkaroon po ng maliit na landslide po doon sa area. Dahil sa nangyari, pansamantala munang isinara ng sangguniang barangay ang bahaging yon ng dam sa publiko. Binababalaan lang po namin na yung mga lahat na pumupunta, kung pwede po ay wag mo na po munang tumapat doon kung saan naroon yung mga delikado. Ensure the safety of the patient. Place them in a safe place, parang wala nang na mahuhulog ulit. Kung may bleeding, we can stop the bleeding by putting pressure. Kung may nakikita na suspect of fracture, put, a splint. Sa mga lugar naman po na may mga historical data po ng pag-landslide, hanggat maaari nga po kung kaya po nating umiwas, lalo na po pag masama na po ang panahon. Sa mga hahabol pa ng outing dyan, siguruhin po na bago ang kasiyahan, unahin muna lagi ang kaligtasan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.